usab kamong tanan mga igsoon o mga higilaan ko din na sa Dios, grasya. Kaluoyin ta sa atong langit nga man sige hapon maanakan atong tanan og welcome sa another morning, another day of Bible study din sa programatang the Sovereign Grace Hour ng Kinhamtan Station sa Davao, the XCUM News and Public Affairs. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 6 ning bulan sa Hunyo 2025. O live nga programa karon, nagsuon gani salamat sa Ginoo, no? Nga nahimong malampuson. Sabi na ako og di kalusot ang uban lagi kay sayo ko mong gawan kagahapon alas 3 pa pasado sa Davao alas pasado alas 4 kusog ng ulan perting bunok sa ulan dire kung di kabot naman kay sonan di kami ni malo dilimwel pero salamat kay kabot naman po sila kaya tayo bisita po di no ikan sa Osaka mga sa ka-Baptist group sab. Kaya sige, wagson atong mga Biblia atong damon kay mag-Bible study na sabta. Kay mao magini ito ang kinabuhi sa ni pastor. Kinabuhi sa mga anak sa Ginoo nga karon ay magtuon, no? Sa ihang pulong kay sugo mo kuno sa Ginoo magson. Ginoo gyud mo nagsugo ana ba? Ayan ang basa nato na nagipagsugo. Sa ano Juan 5 versikulo 39 John chapter 5 verse 39 nga yung pa ni Christ, search the scriptures kamo gasosis kasulatan kay kamo nagadahuman nga pinagin ini no kamo makabaton sa kinabuhing dayon so pinagi ko sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo nga mga tao mahibalo nga doon na lamay usa nga makaluwas o kana siya dili atong kaugalingon dili atong good works dili ang bautismo ang bautismo na nato karong Domingo. Brad Binosa, good morning kang Brother Ray Binosa o kang Mrs. no inalay pala si John nga dili sa karong Domingo atong bautismo kaya ato pa nang i-reset karong sunod Domingo pitsakin si Brad Binosa sunod Domingo lang di karong Domingo kay aron mapahibalo na to sa church aron usa na lang itingalig dahil na apay mga magpabautismo karong mapahibalo na to karong Sunday o usahon na lang bautismo no sa sunod Domingo. Sige atong sugdaning atong Bible study this time nagining sa kapag ampo mag-pray ta. Once again, Father in heaven, niya kami, gaduol sa imong mahal nga presensya, una, kapasalamat sa imong kaayong kamatinumanon. Thank you, Lord, nakares mitibok kabi, na balik ang stress nga mong gikinahanglan. O gipalugyan na sab namo ang Ginoo ang tanan namong gibuhaton. Salamat dahil, Lord, kalampusan sa midweek service and prayer meeting kagabi, kayo sa pagtambong. Lord, akong prayer, nga pala mo i-bless ang church, ang mga missions o mga kaubanan ng mga churches ni even Lord karong adlaw di ay si Ubing Impisaw o si Merniel Mabagyo sa ulog sa kasamaran sila adlaw na tawhan today. Pray Father nga pagkatuigan ni hatag mo Dios kanila. Even Lord akong gidala sa pagampo ang biyahin namo Brother Lindon ang Brother Christopher and John o kang Brother Nelson Loklok Ginoo nga to sa North Cotabato karong I pray Father abanan mo kami palayos ng matas kadaotan na pinanining wala nun nga kapanahunan Gabriel ko Lord i-bless among Bible Seminar karong alaw na sapon o unyang gabi isab Lord ang Evangelistic Crusade dito sa lugar nila Brother Jenian o bisa pa ang Thanksgiving service o buntag. Bless o Father ang mga kaigsoon na mo labi na ang mga nasbalatian. Pero kung nagka-pray sa kang aso ni Marino sa iyong kompleto ginoong kayuhan yung balatian. Even Lord sa kang durang
sa kang Brother Judy, dinis Tagom, ang Brother Ronnie, Sabdinis Kiblaw, and even sa kang Brother Dinlot, Brother Aldino, Lilian, o kang James, ni Ayay. Even Lord, sa gapoy ako sa kanturang, ay ang kumpleto Diyos nga kaayuhan. Bless Ginoo ang membership sa church, ilang mga trabaho, mga negosyo, panginabuyan, sa pagani sa mga nag-farm na mga magpigsuunan. Ikaw, Lord, magkapatubo sila ang mga gitanom, magapauswag ni ini. Even sa mga nagamaniho, sa way of their living. Pray, Father God, bless Ginoo. Bless our Brother Ronald, na Brother, Gigi, si Cromwell Siniling, sila nga biya sa Karusi Manaha, at sa Malaysia, o banal patayan mo sila Ginoo. And bless man, Father, mga programa na mo sa different radio stations. Salamat, Lord, sa imong guma, sa imong grasya at kaluoy. Bless ang mga kabataan, Bimboy, Charis, and even Lord, akong dalas pagampo di ay sa kang Rachel, anak ni Albert Lingling, Nori, bisa pa sa magtiayon, Ginoo, nasa magipamati yung mga apo, na Ginoo, extend mo yung hilingan diya kanila. Salamat, Lord, sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Naman na magibalik ka nimo, kami agkarungganan. Pas, Lord, sa imong mga pulong, mong pagkatunan ko. Even di ay talang ginampo, Ma'am Ilvi, at di nila ni Sherman, even sa ilang sister, taon lang ang mga dito sa Middle East, full opening kanan, nung taginong mag-work out, Ginoo. Bless, Lord, ang imong mga katawhan, na sa imong mga pulong. Lord, ang imong pag-ampo, pasalamat kayo magpagpanugyan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Dito sa maysoon ning usa ka awit. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Kanindot sa mao nga song. If Jesus goes with me, kung si Jesus magauban man kanako, no? Indot sa mga awit, no? It may be in the valley where countless dangers hide. It may be in the sunshine that I in peace abide. But this one thing I know, if it be dark or fair, if Jesus is with me, I'll go anywhere. Again na, pato ka ang Ginoo, Pastor, sa kanang sugalan. For sure, dili gyud na usa ka preacher ba? Usa ka preacher nga namatay ng ganito. Ang Ginoo daw, wala daw na siya sa wa sa tanang dapit. Na mga lugar nga tuan si Ginoo, pero kanang sabungan, di daw na mato ditong Ginoo. Physically, higala, siyempre, kung si Christ buhi pa to, si Christ ni apa uban nato. Physically, hindi kayo siya matog sabungan, siyempre. Pero sa iyang pagka-Diyos, may igsoon, may lugar nga wala ang Ginoo. Manang sa awit may igsoon, sa asa tamato na, Ginoo. Bisag di patakaadto, no? Bisag di patakaadto na agyapon dito ang Ginoo. As bisan asang dapit kayo, walay lugar nga wala ang Ginoo, no? Himduman na buhat 7, 49 o 50. Matod pa sa Dios, Heaven is my throne and earth is my footstool. Ang langit daw mo iyang lingkuranan, o ang kalibutan mo iyang tumbanan. Ingon dahil si Paul, kung sumang dapita ang Diyos dahil, kung sumang dapita kunyo himuan lugar ba? Isanggit ra kunyo diya sa corner, na pwede sa Ginoong buhatan siya ribulto. Kaya di intaw ng Ginoo may sumakunten ng masulod anong dapita. Walay langit o walay kalibutan nga igong kasudlan sa Ginoo sa iyang kadako, sa kadako sa Dios. Umutan sa atong problema magsuon, no? Before anything else, before tayo masulti sa problema, mga prayer request, dito sa nato isulti sa Ginoo. Kaya with Him, nothing is impossible. In that sa mga awit, no? If Jesus goes with me,
I'll go everywhere. Kini sa last stanza. Oh. Mm. It is not mine to question the judgments of my Lord. It is but mine to follow the leadings of His Word. Bitaw. Kung sa gisultis pulong sa Ginoo. Magminyo bitaw na mong walo, kulo, magminyo ta. Sige. Ready na magyud ta. Ready in the sense nga, namang commitments Ginoo ba? No, pa may makita ni Malo, kami, poros na may boss of us, no, committed na din sa pulato sa Ginoo. Kaya bisan kayo sa iyang work sa una sa government, mga dalaga pa na sila, mga young people dito sa Baptist Church, Cotabato City. May resign lang yun sila magwapagig mga trabaho ba? O sa mga karabang ahensya sa gobyerno maigsoon nga pinakadakog sweldo. Sabi na pastor, ako sote kung sa basta mo na. Pero nang resign, ang mga young people kay challenge sila silang pastor nga mag-ministry dito sa Kabukiran. Dito sila. Nya si Ugangan ako ato makabig. So, nabalaka pag-ayo. Ako sa dire sa Davao, wala gina, no? A sort of testimony na mo kadali nga desire good pod nako nga mag-work, no? Pwede ra ko ato maka-work ni sa kana ang Davao, no? Dari City Hall, pero graduate na ako sa Bible School. I-prefer na ako gatulo sa Bible School. Pinay sweldo, pastor? Sweldo? Why sweldo? Why sweldo to? Ba? Wala commitment ra gyud sa Ginoo. Mana nga pagkita na mo ko kini mo rason ni ako masawa. Ang ipangita na ko dito, one who is committed to the Lord. Magin, kung wala ko'y commitment ang mahimong asawa sa pastor, mahimong palasanon sa pastor ang iyang asawa. Mga ulitaw pa, o ulitaw nga mga magbubuhat, no? Magin na yung pangayo sa Ginoo. Usa nga doon ay desire sa ministry. Amagin na. No? It is not my question. It is but mine to follow the leading of His Word. But if I go or stay, or whether here or there, asa man ko niya ipadala, basta pa sa mausong, kontento na ko, basta kuyog na ko ang Ginoo. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Happy birthday again sa ka-birthday karong adlaw sa kang ubing. Impisa o ano, pani? O sani sa mga kabanan nila ni Brother Jeramil o ni Mrs. niya, Merna, diya sa Malita. Masa mga taga-Malita. O sa Merniel, Mabagyo, diya sa Mati, no? Nagka-birthday siya karong adlaw. Ato rin pahibalo in advance, no? Mga isoon nga. Doon nalagay ako rin na pahibalo speakers programa na to. Gumako ni Usbon. No? Nga, doon ay kalabang weather forecast. Tungod sa bagong technology, may bawaan kung asam ba ito ang panahon bitaw, may isoon. No? Ang panahon. May bawaan niya. Ulan-ulan. Si Bear nakasimba to gabi brother ko brother Pandulo, no? Musta mo ulan ko sa kalinan gapo, no? Kayo makakalusot Brad Pandulo, Mrs. Up, no? Nalin. Now, ipa ni Bear gikan siya dito kay des anniversary ni Papa niya. Diso daw dito brother Pandulo ang dito sa area sa Malita, no? Ulan-ulan, landslide. Kunya, tanaw po na to sa kanang forecast, no? Next week nga tanabang panahon, no? Ulanon, unya, doon ay signal number 2 ba to? Mao ba? Di sa Davao Occidental. Muna nga, kamong naa sa mga kasapaan, ha? Kini siya, amping-amping mo diha, no? Okay. Wa kabalo nga sa bukid sukay nguwan, nagdako kay nang baha ba mo kalit lag ay mo kumpiya sa ligo-ligo diha sa paaw suba, ha?
Then figured niya so sa may pa ako ni pahibalo tungod kay kung yun na ang sitwasyon tingali di tasa mo ato din sa Manuel Peralta, no? Kay disod ang dalan o niya gakaslide na ay kanang gikan sa Tagusi ni Pastor Dudong Masong. Paubos sa bitaw pa doon dito sa Manuel Peralta. Lisod kayo itong dalan na ba? Lisod kayo itong ting-init? Dabon, ting-uwan? No? Niya, kataas pang-pang. No na nga ako bitong ginasa baktas to lang likado yapon, no? So ato lang iampo pero mas probably ato lang i-reschedule ang pagbisita din na ako itong tawaga pa si Pastor Billy, si Pastor Torion kay ulo pa sa mga UGS pero marag doon ay puruhan nga umukuyog sila i-reschedule lang nato na diya sa Manuel Peralta. Okay, mga igsoon, at oras 4:19 sa oras 4:19 in the morning. Now, ay balo again, no? Next week sa June 12, din na sa Davao Oriental nga mga kaigsoon nato, sila ni Pastor Ray Jaris, no? Nga din ang upat din na kabang kongregasyon, no? Ang Brother Daniel, kang Brother Edwin, ang Brother Ray, Pastor Ray, kang Pastor John Bofon. Tigom sila, alang sila nga second provincial fellowship among Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions. Na? May June 12 na, sa June 12. O niya, ang ato asab na fellowship din sa Davao Occidental, Davao del Sur, o Davao Occidental, yes. Ang Davao City, July 5, ay makalimutan na ha, dinata sa Labon, sa Labon ta. Pizza 5 sa Hulyo, adlaw na nga Sabado, no? O gatong, okay, July 5, yes. O, epalis pa nga po ha, mga biyahe, again, karong buntaga. At alay hangyoon si Brother Romel, Bradmel, no? Pwede, karong Domingo, Bradmel. Ikaw sa imong bisita dito sa Labon Mission, ha? Ito ngayon si Brother Romel Mara, no? Nga kung magkatigayon po ka, akabisita po ka dito sa Santa Cruz, no? Santa Cruz. Brad Nelson, Loklok, Nelson, magkakalusog gapon, wala lagi kusog kayo, no? Mo dayon kag Kuya Gron Nelson sa kuan, mo atong istorya atong Domingo, no? Muhawa ta, mga pinakadugay na 6:30 karong nga buntag. O niya si John Sab o si Brad Christopher, no? Ito sa Bansalan na magulat si Christopher. Morning ka, Brother Lindon. Don, morning. Ayaw kalimot na lang jacket ha, kaya tugnaw pala na. Tatag bukid dito sa Alyusan, no? Layo, napasala, layo pa na. Bara, no? Sige, Aison, good morning again kang Ason Himarino. Ako nga first cousin ni Ason Castillo. Rems magpresyo mo son ha? Ason Himarino. Ni ay text, tapos din tagapagtagad, taod. Okay. Good day, Pastor. Nag-text na to diri. Ito pa ning buwan sa Mayo. Kadtong mga nangamatay nga 55 millions during sa Dark Ages. Luwas bagyod ang tanan from Berto of Tugbok. Si Berto, taga Tugbok. Kumusta mga taga Tugbok di ay? Pamilya diha sab ni Badodong Strinday Sanchez ng Rosita, no? Kumusta mo diha? Tanan ba to sila ng luwas? Most probably. No? Katong mga gipamatay. Tingali, wa man ta kakita pud lagi. Even sa atong panahon ron, daghan pong na-claim maluwas, pero di ay, no? So, for sure, lagi mga nangaluwas. Muna yung tubag na to, yung pangutana. Napailaing text, gahapon June 6 mo ron, no? June 6, June 5, gahapon.
God in Pastor, kanang Acts 9, it is hard for thee to kick against the pricks. Naisibuano na sa Bugna Version Bible. Amo ba? Bugna. Ang sa Bugna, Paul ko, ang texter, daghang pong mali sa Bugna kay imbis kay bautismo, bunyag ang gigamit ana. Sa Bible ba, no? Mali mo gunang bunyag, God. Mali mo gunang bunyag. Ang uban, kay mo lagi naandan, may practice lagi ka ng bunyag. Di lang kay sa Katoliko na ay saan ipundo ka? Reform Protestant, bunyag ilang gamit. Nga, sa Biblia, ang bunyag manggod, pisik-pisik ka manggod na, pisik-pisik ka na, bobita na gitawag na bunyag, kay pisik-pisik. No? Gikan na sa Greek word nga rantizo. Samtang sa Biblia, ang gigamit din na is baptizo sa Greek word. Ang pubuti pasabot sa baptizo is paglubong, pag-immerse, to deep, to bury. Manay kalugan na. Manang mali ng gamit ka ng paggamit o bunyag, like mga nainamin na oron, Lili, oy, mali yung kayo na igala. Unya, sa example sa Biblia, sa dihang gibautismohan si Jesus, mihawas siya, gikas tubig. Aso mo kita, gimunyagan nga mihawas, gikas tubig. Ang tubig mo'y dalhon dito sa bunyagan, dili kay ang bunyagan, amoy mo atog tubig. Di ba? Tama dahil ng bunyag, dili. At ano basahon ha? Ini kuan is di manibog na ni kuan sa mani ano siya bugna gikan ni sa kang gipadayag ato taon gipadayag king na-mention mo ko na ko ning Acts chapter 9 ba no gahapon nga sa diha bitaw nga gikabig sa Ginoo si kani dito sa tong topic ko igsoon atong discussion ba may tuod ning pagtawag sa Ginoo. At ragong tanawang kadali. Alas 4:26 na dali. Sa oras na kadali ang panahon. Manang kita dapat usikan. Nira sa kinibang pagtawag sa Dios nga dili masupak. Kining verse Acts chapter 9 sa ata kadali buhat 9. Nasupak ni Saul of Tarsus, literal nga name si Apostol Pablo, nasupak niya ang preaching ni Stephen. Diba? Nasupak niya ang waling Esteban. Pero wala siya kasupak sa pagtawag sa Diyos kaniya. Asa na mabasa, Pastor? Basahan na ako sa English Bible. Lang kaya minom sa ako kadali. Okay, ngapi na mo diha. Samtang Bible study ta, pangapi mo. John Ruben. Salamat ba John ha? Pangitaw to ako sa atong ako ang booklet, libro. Trail of Blood, no? Ay ako tong i-olam si mga ba John. Acts chapter 9 and then verse verse 3. And as he, that refers to Saul of Tarsus, no, si Apostol Pablo, sa pa siya makabig. And as he journeyed, he came near Damascus. And suddenly there shined around about him a light from heaven. So, giigo siya sa kahayag, gikas langit. Verse 4, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saulo, Saulo, nga nung ginalutos mo ako, iyong pastingog. Nangutan na si Saul, Who art thou, Lord? Isa ka ba, Ginoo? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Anong kaingon man ang Ginoo nga, gilutos yan ni Saul? Nga ang gilotos ni
Saulo mo igsoon, iglesia man dili man si Christ. Nya kaysa may ulo sa iglesia. Sa tinukod nga iglesia tong Ginoo, di ba si Kristo? Kolosas 1:18. So kulutoson ng iglesia giapil pug lutos ng Ginoo. Mo na nga kung naay mga membro magpabadlong, badlongon gyud po siya sa Ginoo. Notong sa Korinto, kapitulo 11. May mga membro itong kapabadlong. Anong sa Lord's Supper, nag-isigilog, pagkaon, unya. Ang uban, nangahubog na. Adi, ang sige ba sa Ginoo? Ang uban, patagaag mga sakit. Pero di, tanang sakit kikas Ginoo, ha? Naay sakit nga, gumikan po na to. Uban, gitaga sakit sa Ginoo. Uban, nagakaluya. Ang uban, pamatay sa Ginoo. Nguna na higala ka, kuya, kung makasalata, batok sa Dios. So, there is Acts chapter 9. Ingon din I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Malisod alang kanimo. Amot lang kung naaban ni diri sa di padayag. Kay sa bugna daw ni. Beato daw talawon. Buhat 9, versikulo 5. Ingon din 4 tasugod. Ingon din. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, anong gilutos mo man ako? Kaysa ka ba Ginoo, mutana siya. Ang tingog yun, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon, wala dire. Sa bugna, laday na. Patanaw daw texter, ang imong bugna, nga kung na kay Bible ka bugna. Ang buhat 2, Matthew 3, itong pagbautismo bitaw ni John the Baptist ng Christ kaysa English Bible, and when he was baptized, verse 16, he came out from the water. Verse 6, Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. O si Jesus, human nga siya, gibautismuhan, bautismo diri. Ahora na imong bugna diha kung bunyag na di na mao. Sige pa rin magsoon alas 4:30 or 4:31 in the morning. Dirita sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 3 verse 1. Ingon pa rin Ang pagtawag ni Ginoo, characteristics of God's calling. The effectual call is of God and not of man. Siyempre, kinigong trabaho sa pagkabig magsoon. Trabaho mo ko sa Ginoo. Minsan bitaw ito na ako, gabi iba. Sa unang Korinto 3, 6, ngayon ni Paul diya, ako mo'y bisbis, si Apollos mo'y ako mo'y nagtanom, si Apollos mo'y nagbisbis. Apan ng Diyos mo'y nagkapatubo. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So, most na sa kita mga magwawali. Igo ratang magwali, igo ratang mutudlos pulong sa Ginoo, ang Diyos gud mo'y magkapatubo. Mapo na sa mga balatian na to, kita igo rin kita bangyo sa Ginoo. Lord, unta kining maong sakit ay mong ayuhon. Pangalangin mo Ginoo ang mga doctors o mga tambal nga akong ginatake. Ito i-bless din mo ni Ginoo. O po nang rason nga kita pasalamat sa pagkaon nga itong ginadawat. Una, ang Ginoo nag-provide na. O ang Ginoo ta mag-bless itong pagkaon nga ang mga nutrients na manutso sa to ang kaugatan aron nga mahimsog ta. Human responsibility. Tanaw ito ang magson Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 3 and then verse 1. Muni ang atong mabasa nga nagkanayon. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. Langit nung pagtawag. So, kini maigsoon nga langit nung pagtawag, Ginoo mo'y muhimuan ni. Dili kita. Ang kita, gawali tas pulos Ginoo, mga magwawali, mutudlo, pero ang gitawag nga inward calling or effectual calling, which is
sometimes called irresistible grace, sa Ginoo na ang trabaho. Nakailain, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 10, nato pa ni Peter, but the God of all grace, who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus. After you have suffered a while, make perfect, establish, strengthen, settle you. The God of all grace who has called us unto His eternal glory. Ang anak, magsoon ang Ginoo mo, mukabik, dili ang tao. Maling dagang na-receive magsoon, kabing lang ang kaluwasan, pinagi og church membership, bautismo, or whatsoever. No, dili magsoon na, sa oras yun kapagi. Ang tao makaangkon sa kaluwasan, and that salvation is through the Lord Jesus Christ. Tayo oras, no? Sa ato ang unang hugna, matuta sa second portion. But before that, atong panawagan again kang Brother Nelson Loklok o kang Junjun. Mga alas 6:30 tamawa, pero mo kasa ko kali mo mangandam sa ako. Mangandam kay mo biyahe para karong nga puntag. Apa sa pagampo ha, mo lakaw. Ulanon ba yaron? Sige, again, Brother Romel, kung okay ra ba bila, karong Sunday sa Labon. O gatong commitment po dahil, hapit na. July 5, commitment na to. Tagta amutay na to para sa Bulaton sa Labon. June 28 na puta Santa Maria. Thanksgiving sa church din ha. Kumusta mo tanan taga Santa Maria, taga San Agustin? Kanyo nga tanan paabot na mong pagtimbaya. Sige, minasa na may soning usap pa ka pinasahi nga awit. Atong meditation maigsoon for today. Sige, atong tanawon din sa Book of Proverbs, chapter 14 ta, Proverbio Kapitulo 14 na to, no? Then, gahapon atong niskutan tong verse 11, the house of the wicked shall be overthrown. Laglagon Ginoo ang panimalay sa mga daotan, apan iyahang pabarugon, iyang palambuon ang panimalay sa mga matarong. Sa nindot kaygod, no? So, doon nagyoy worse kanabang bili ang pag kinabuhi nga kahamutan at tubang sa Ginoo. Verse 12 ta, a very common verse for us, no? Ato ikaw na yung ginakotlo ng versikulo ha. Proverbio 14:12, which Solomon said, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Matapan ni Solomon, doon na kuno'y usa kadalan nga daw matarong alang sa katao. Apan ang katapusan din ni mao ang mga dalan ngadto sa kalaglagan. Ato makita diri maigsoon nung sa pagka-deprive sa tao, gahuna-una gyud siya ba nga ang iyang mga plano insakto nga di ay kung itandi sa Biblia, kung tanaw sa balang kasulatan, mali di ay. Na-remember na ko itong diri sa Genesis 11 maigsoon unsay gustong himuon sa mga tao dito sa areta sila verse, no? Chapter 11 sa Genesis, no? Gahuna-huna sila nga ilahang sakaon ang langit, pinaagi silang paningkamot dito sa Babel. Ingon pa din sa verse 1, and the whole earth was of one language and of one speech. It came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar. Onya, ingon din sila, and they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. O himo sila katong kanabang yuta magsoon, himuon nila kanang usa ka ingon pa rin no, magahi nga bato.
Unya ilang himuon nga tore padulong dito sa langit. Muna sa verse 4, they said, "Go to, let us build us a city in a tower whose top may reach unto heaven." Himo sila tower nga ang gitas-on daw na musangko sa langit. Iman ka? Ngarami pong hununa, abin na siguro kana kay makita malagi ng panganod doora. Isa panganod susunahan, makita na, pero luparan sa aeroplano. Pero diha ba na kutob ng kana makita na to nga panganod magsun, diha ba din na kutob. Sobra pa. Pila gani ka unsa gani ka habugon ng eroplano mo lupad? 10,000 feet? No, sobra pa. Mabura na 10,000 feet. 20,000 siguro. More than that. Kaya kay nga nabalik habugon ng langit. So, ganoon sila ilang kabuto ng langit. Mapula maigsoon sa atong panahon ron. Daghan mga tao nagtuo nga ang kaluwasan maangkon pinagis paning kamot. Buhatan ako niya kung kaluwasan. Uyawa tala ni kaluyan ko sa Ginoo, maluwas ko maghimok kog maayong buhat. Mao gid na ang common understanding, belief maigsoon sa atong palasukan pasauna nga ang tao maluwas basta maghimo la good works. Pero mao ba na ang tawag? No, dili na higala. Dili maluwas ang tao pinagi good works. Mao ni kini atong gibasa ron, Proverbio 14:12. Dunay usa ka dalan nga gihuna-una sa tao nga tukma tama paagi insakto na apan di ay kining mao nga pamagiha padulong ngadtos kamatayon. Ang tao magson di lang po kay mora giplano sa tao nga maghimog kanabang kaluwasan pinagi good works aron malangit pati daghan na maigsoon napay pundok. What I mean is kanabang pasakop sa pundok baron maluwas na yung mga nagtuwa na bautismo o niya recently maigsoon gipapagikan sa atong church kini mga nagitudlo nga kaya ka makatuos tulip or else kundi ka makatuo you are not saved. Ang kayang luwas katurigyo na katuos tulip o gihimo nila nga savior ang tulip doctrine. Mo nigarbe ni sila nalagyan na sa ilang booklet. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Uma ato ni taga ang pagdugang pagtagad maigsoon kadaghan kaayo mga kamatuoran nga gikan nining maong gipamulong ni Solomon ato ang makatunan. Sige, maigsoon nasugdan ta ang gahapon akong gi-emphasize to kung nakasunod mo itong paghisgot rin sa pulong siguro itong programa nga ang mga Baptists, kita nga klase nga Baptist, Baptista, kita nga mga Sovereign Grace Landmark Baptist people, Sovereign Gracer, mga landmarker, mga igsoon, wa ta magtuo nga kita ning gawas gika sa Romano Katolikos, Catholic Church. Nya duha ra ka klase nga Catholic Church dunay wa na ilabot ng Res Pilipinas kay kung iapil na to na tulo na. So sa ragon ng Katoliko sa una na divide niya tong 1054 AD tungod ni Michael Silurius unang naduha na Roman Catholic o Greek Orthodox Catholic Church. Pagabot rin Pilipinas, ang Roman Catholic, doon ay nihawa, o mao nang nahimo nga na ang PICC, Philippine Independent Catholic Church, o kini kang Gregorio Aglipayan Church. Catholic Church mo na, pero dili na iya sa Romano Katoliko. Dihawa ang founder na ikas Romano Katoliko nga mao si Gregorio Aglipay ni atong santo iga to pastor kang Aglipay 1901 man siguro no Gregorio Aglipay biya ko sang tanawon sa ato nga na ako ikopya na migsoon
no? Ang Lipayan Church, asa man tong ni ako'y kuha po ni kining ato ang nera Philippine Independent Catholic Church number 24, 1902 no, natukod ka na dito sa Manila, Philippines. Okay, so maigsoon kita nga mga Baptists, wala mo protesta, wala tang protesta sa Katoliko, gumikan kay sa history maigsoon ang Catholic Church kanhi maigsoon Baptist kana mao ba pastor mo ni atong tagad og sa kunang sulti ganiha sugod ron maigsoon ato ang isigutan ning booklet ni Dr. J.M. Carroll sa The Trail of Blood na mo ni kini nga maong booklet ayok nga na mo ni o kung wala manggaling pagampo mo pwede mo makapasirox na ito ang gamay ram ni siya nga booklet actually kung ano siya kung dagkong pagkalitaan ni baga yun ni so ato isgutan mo igsuon kining kang Dr. G.M. Carroll nga booklet The Trail of Blood mo ni no ang tunob sa dugo ano gitawag na Trail of Blood pastor gumikan kay ang kasaysayan sa kasimbanan sa tungod ni Kristo maigsoon nga kuan ni gisubayan is kalabang dugo manong dugo man tod kay kadaghan sa mga Baptists ang gipamatay ni atong Dark Ages sa Dark Ages maigsoon grabing mga Baptist ang gipamatay 55 to 56 million Baptist maigsoon panahon sa Dark Ages. Mo nang gitawag siya og Dark Ages, no? Mangit-ngit nga kapanahonan. Okay, now so i-review na to kadali maigsoon kay sa ko nagingon isugutan na to ning history kasaysayan sa mga Baptist. Na-mention ako many times, no? Kanya na report sa ito nga kanang booklet ni nga gibasihan kang Dr. J.M. Carroll The Trail of Blood, no? Tunog sa dugo mga marka sa iglesia sa Bagong Testamento no? Marks of the New Testament Church. So mo gini ang atong gikuag reference maigsoon atong kang Janti Christian History of the Baptist Volume 1 Volume 2 o sa uban pang mga libro. So kasabay ulo sa iglesia sa atong Kristo maigsoon walay lain, no? Ang ulo sa iglesia nga gitukod ni Kristo si Kristo Jesus mismo, no? Siya ang ulo ini og magtutukod. Its head and founder of the New Testament Church is no other than the Lord Jesus Christ Himself. He is the lawgiver. Siya maong nagtighatag sa balaod. Ang church maigsoon, no? So He is the lawgiver. The church is only the executive. Ako ni ko na yung mention this programa nga si Christ mauang ulo ug magtutukod sa iglesia. Ang iglesia maula maitig patuman sa mga balaod ni Ginoong Hesukristo. Dili siya kanana ang kanang tighimo ni ini. Matthew 16:18 ingon pa ni Christ din Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Si Christ ang magtutukod, no? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang gawom sa bisa pa daw ang gawom sa kamatayon dili yun makabuntog siyang iglesia. That's Matthew 16 verse 18. Unya, napailaing verse magigsoon, Colossians chapter 1 and then verse 18.
kining mao nga mga bersikulo maigsoon pamatuod ni nga walay laing ulo sa iglesia si Ginoong Kristo gyud. Ingon pa dinhi, no? Verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, kinsa ang head maigsoon, ulo, sa maong lawas ng maong iglesia, walay laing kundili si Ginoong Hesukristo. Okay, no? So, unsa ba ang rule of faith and practice nato? Ang bugtong lagda sa tuang kuan, no? Basehan sa itong pagtuo, no? O ang mga gimbuhaton niini, rule of faith and practice, walay lain kundili Biblia lamang. Ang Biblia, moni maigsoon, wala ta mag-agad sa ato ang sa mga doktrina outside of the Bible, no? Dili sa Biblia gyud nabase ang mga doktrinang gibilin sa atong Ginoong Kristo. 2 Timothy chapter 3 verse 15, may atong basahon kadali maigsoon atong tan-awon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 sugot sa versikulo 15. 2 Timothy chapter 3 then verse 15. Yung pa ni Paul kang Timoteo, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. So ang Biblia may isang kitawag kiniog Holy Scriptures, no? Bala ang kasulatan. Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So, ang bala ang kasulatan muhatod sa tao, magatudlo sa tao, kung si kinsa ang manluluwas o ang makaluwas. Din kung ang tao maigsoon, kana bang matudluan sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa grasya sa Dios. Yung pa din ni Apostol Paul nga atong gibasa karon nga again ingon dinhi sukad sa imong pagkabata Timoteo, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Verse 16 ingon dinhi, all scripture is given by inspiration of God. Tibuok kasulatan gituga kuno sa Dios o gituga gyud Ginoo o naani kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So muna kasulatan maigsoon, mo badlong nato, patudlo ka nato, mumaymay ka nato ug mugiya. Aron daon sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao, verse 17, that the man of God may be perfect or mature. Mahingpit siya. Ang tao sa Diyos mahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong pinuhatan. Di tinuod ng magsikag basag Bible, mabuang ang tao. Namaw kay daghang kay mga tao maigsoon, way panahon sa Biblia, pero mga buang. Masaya nabuangan, pastor. Nabuang sa bisyo, nabuang sa nabuang na computer. May maning computer, mga kining atay gadget may son mayo kay ni. Katabang nato ni. Bisa pa din sa tong radio program. Pero kung sobrahan po na to gamit nga di na ta mo basag Biblia tungod kay diha na ta perminti magtanaw sa tuang cellphone, dili na gid po na maayo, ha? Okay, nabalikan na to ni Maigsoon. So, kasi founder gani sa Iglesia tong Kristo, walay lain si Ginoong Hesukristo ang founder. Unya, it's only rule of faith and practice, no other than the Bible, no? Biblia, yun, walay lain. Karon, unsay ngalan sa Iglesia tong Kristo. Maigsoon, daghang ngalan ni. Itawag ni Maigsoon, no? Pag yung ngalan, what I mean is,
di good maingon ni Bubang nga kanang maorganisi ang proper noun niya. Kaya ang kasimbanan sa atong Hesus Kristo gipanagtawag ka ng iglesia, mga iglesia. No? Gitawag na sa daghang ngalan. Gitawag una, na-mention nato na sa itong programa, ang sangon tawag kanila sa mga kaaway, ipanagtawag sila mga Christian. Di ba? Asa ito na ito mabasa nga maunay katong pundok o grupos nga mga sumusunod ni Kristo Jesus na matong yung iglesia, nagakaiusa sila. Asa ganun unas lagi sugdi pagtawag o mga Kristohanon dito sa Antioquia. Sa Antioch. Asa na mabasa, Pastor? Naa sa Buhat, Kapitulo, sa Kapitulo ha? Kapitulo 11, Acts chapter 11, and then verse 26. Kini, kuan lang ni Lakpit Saysay sa ni Magson ha, ato lang sa ning recap ni atong mga ni aging lesson. Kay sa ako nang giingon, so good karon atong himay-himayo ning kasaysayan sa kasimbanan tungod sa Kristo apetong sa Dark Ages, no? Dira 11:26 ingon dinhi sa verse 26, and when he had found him, no, si Barnabas, si kaplagan niya si Pablo, he brought him unto Antioch. Idala mismo ni Barnabas si Saul of Tarsus nga bago pang nakabig atong panahon na. And it came to pass that a whole year they assembled together themselves with the church. Ito sila, kauban sa iglesia sa Antioquia, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Sa muna hingalan sa mga unang mga Kristohano na maigsoon, mga tinuran sa itong Ginoo. Ug ba, ti padayon ni maigsoon, ate oras, no? Ito ni padayon ni pag-isgot, mahitungod sa kasimbanan sa itong Hesus Kristo. Higala, ikaw karon, wala pa sa natin kaluwasan, ay misay, come to repentance, then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handalugma, sa mga takna, sa mga estasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat.